O mga kababayan, naalala niyo pa ba ang tagpong ito? Nung natabig ni Marcoleta mga kababayan, etong si Boy Contempt na si Paduano. Dahil habang nagsasalita si Marcoleta, biglang sumulpot at umepal pa siya. Kaya ang sabi po ni Marcoleta mga kababayan, umalis ka nga dito, hindi mo alam yung pinagsasabi mo? At dito po in-explain ni Marcoleta mga kababayan kung ano talaga ang totoong nangyari. At diniscuss din ni Marcoleta mga kababayan na itong ating mga kongresista na akala mo kung sinong mga malilinis. Na laging ginagamit ang issue tungkol sa Notice of Disallowance si VP Sara sa COA. Gayong 99% daw ng mga kongresista mga kababayan ay mayroong Notice of Disallowance. At alam na alam daw nila na mayroon pang 6 months si VP Sara up to February next year mga kababayan ang palugit ni Sara para sumagot sa COA. Hindi pa nga ito actual na desisyon ng COA. Findings ba lang ito ng auditor mga kababayan na hindi naman abogado. At napakahaba pa puro proseso ang dadaanan nito. Kaya mga hibang daw itong mga kongresista mga kababayan na ginagamit na ang Notice of Disallowance sa ito ni VP Sara sa pang-iintriga. Para daw mga hunghang na hindi nakikita ang kanilang mga sariling muka na mas malaki pa raw kay VP Sara. Panoorin po natin mga kababayan. Why do you think you are supposed to be called honorables when you cannot even honor the traditions that we keep? Sabi, Honorable Bertino Maldez, Honorable Estela Kimbo, pero hindi ino-honor ang tradisyon. Since time immemorial. Mabuti na lang, walang sumasagot. May sumasagot doon parang kung sino-sino lang. Bulong-bulong na lang po yung iba. Ito yung sumagot, yung epal na si Boy Contempt na si Paduano. Natabig ko pa yung isa. Natabig pa. Nga rito ako, hindi mo alam pinagsasabi. Umalis ka na nga dito, ha? Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Natabig ko pa yung isa. Umalis ka nga rito ako, hindi mo alam pinagsasabi. Seryoso pinag-uusapan ito, bigla na lang siyang papasok doon eh. Huwag ka naman papasok ng kaalanganin na gano'n mahalata ka naman na parang nag-aagaw atensyon ka lang. Papansin. Talagang papansin niya si Paduano mga kababayan, no? Yan nga, nag-contempt kay Ka-Eric, di ba? Bigla kang papasok. Alam niya kasi close sa inyo. Barkada niyo naman yun. Alam ko naman yun. Kung minsan, yung pasok niya mali. Natabig mga kababayan. Ang Notice of Disallowance, hindi final. Opo. Eto sinasabi natin mga kababayan, ang Notice of Disallowance na sinasalsal ngayon ng mga kongresista doon sa Kongreso. Na 99% pala ng kongresista mga kababayan, mayroong Notice of Disallowance. Nako, at alam na alam nila na mayroong proseso dito. Tapos ngayon, pinapalabas na nila na corrupt si VP Sara. Ang Notice of Halimbawa, kasi yung Notice of Disallowance, halimbawa yung ahensya mo dyan, meron kasing mga parametro may mga standards kung paano mo gagamitin yung pondo. Pag nakita nila may konting lisya doon, ito yung minamarkahan. So either irregular, excessive, unnecessary, unconscionable, blah blah blah, malalagay ka sa Notice of Disallowance. Hindi ibig sabihin mga kababayan na corrupt agad. 99% sa kongresista may ganyan. Kailangan lang yan sagutin. Sabi ko, nasaan na? At mayroong up to February si VP Sara mga kababayan na sumagot dyan. At after sa February, hindi rin ibig sabihin na hahatulan na siya. I-assess pa yan tapos pwede na pang i-appeal kung sakaling hahatulan siyang mayroon talagang irregularidad. Which is, ang sabi ni Sara, walang irregularity dito. Listado niyang Notice Abogado of si Sara. Ito pong Notice of Disallowance na ibigay na po namin sa management. Ibig sabihin, Office of the Vice President noong August 24, 2024. So kailan? May nadali mga kababayan. Few weeks before the hearing. Diba? Bago lang po. Meron po siyang 6 na buwan para sagutin ito. Isipin mo, 180 days. 6 months pala yan. Sa makatuwid, yung Office of the Vice President, pwede siya sumagot hanggang Pebrero 2025. Hindi pa siya nag-submit ng sagot kasi meron pa siyang plaso na 6 na. Tapos ginamit agad sa propaganda ng mga animal makababayan. Disallowance contestable. Contestable. Yan bang kakong Notice of Disallowance appealable? Appealable. Kasi po yung appeal, alam ko na yung appeal. Pag appeal, kunyari, dito sa inyong unit, dinismiss nyo, mag-a-appeal siya sa commission proper, appeal ang tawag. Pero wag mo na natin yun kasi sa amin, hindi naman kami sa ulado yung mga terminology yung ginagawa sa amin, basta sagot, appeal, pareho na yan. Tama naman. Alang-alang sa pagkaunawa lang na mabilis. Hindi siya pupunta sa COA
proper kasi sa inyo hindi pa kayo nag-uumpisa eh. Hindi pa nga nag-uumpisa mga kababayan, kinalkal na ng mga kongresistang mga hangal. Inihintay mo nga yung sagot niya eh. Doon pa. Oo. Anong gusto nating ipaliwanag doon, Nelson? Jen? Opo. Sasagutin Daig ba ng mga kongresista ang COA mga kababayan? President sang-ayon sa kanyang pagkakaunawa sa ginawa niya. Oo. Okay, sasabihin niya, hindi po dapat disallow dito. Dapat i-allow nyo sapagkat nagkamali. Kukontrahin niya yun. Ha? Mag-a-argue siya din. Opo. At ipakikita niya sa abot ng kanyang kakayahan. Meron naman silang abogado. Hindi po. Ang pagkaunawa po nyo'y ganito. Ang amin pong pagkaka-interpret sa ginawa ninyong parametro, ganito po yun. Ibig sabihin yan, kukontesin niya. May pagkakataon na maaaring manalo yung Vice President. Pwede niyang palitawin. Kasi kung Most likely mga kababayan, dahil confident si Sara na walang irregularity dyan. minsan, hindi nakita ng auditor lang yun eh. Auditor lang. yun. Kung minsan, walang abogado sa unit niya eh. Kung halimbawa lumitaw na tama yung Office of the... Sa akin lang naman ha. Ano ang ating gustong palabasin dito? Walang pinali pa dyan eh. Sasagot pa lang, mag-a-argue. Iko-contest niya yan, i-a-appeal yan, sa katapos-tapusan ng daigdig. Wala pang biyan. Bakit ngayon Sabi ko doon sa COA, tama ba ka ako na yung mga kasama ko? Ganun pa lang kalagayan, sasagot pa lang. Yun pa lang ang Tolo. Tama ba ka ako? Naglulundag na sa tuwa mga kababayan. Disallowance. Kating-kating na sila na atakihin si Sara. Nakarang isang araw na pinasimulan itong hearing na to, ang mga kasama ko rito ay naglululundag. Yay! Yes! Nagalit pa yung isa eh. Naglulundag. Baka hindi naman si Tagalog masaya. Ang ibig ko lang sabihin, Stick to the plan. nag-uunahan pa kayo na pagdamba Para mga asong ulol. sa opisina ng Vice President. Gusto nyong magunahan kayo eh. Ha? Samantalang kayo po naghihintay pa eh. Kung ano po ang isasagot ng pangalawang Pangulo. Hindi po ba nyo kami papayuhan? May February pa nga, no? Ang mali sa COA, mga kababayan, hindi nila yan sinabi doon sa sa mga congressman na ongoing pa po ang process dito mga kongresista, mga honorable, na mga dishonorable naman. Payuhan nyo po kami. Kasama na ako doon. Tama nga. Payuhan nyo kami. Sabi niya, hindi daw... Kailangan ko bang magtatanong na ngayon? O hindi? Because if I do that, I will be more popis than the Pope. Hindi ko po masasagot. Kasi po... Masando Papa, sa Santo kayo po Papa. Hindi nga, payuhan mo lang kami. Ayaw magpayo. Payuhin mo kami. Dapat na ba kaming magtatanong sa gayong ikaw, hindi mo ba pala natatanggap yung argumento at pagsagot ng pangalawang Pangulo? Hindi ka ba matatawa sa amin? Kaya mo itong mga... Circus nga nangyayari. Nagdadamba na sila. Ayaw niya naglulunod. O sige, nagdadadamba. Naglulundag. Dapat bang gamitin itong report ninyo laban sa tanggapan ng ganito? Isipin mo. Sasagutin pa lang. Sasagutin pa lang. Hintayin mo naman yon. Respeto mo na lang. Correct. Sa opisina ng Vice President. Sasagot eh. Bakit hindi pa siya sumasagot? May 6 na buwan pa siyang sumagot eh. Piniprepare mabuti. Up to February pa. Tapos, anong malay mo kung halimbawa nasagot niya? At medyo tumama. At sinabi, oo nga pala. Ito naman So, pala. allowed. So, wala na Ngayon, yung- ang sabi pa mismo ni Zaldico mga kababayan, corruption sa Vice Presidente. Grabe na, si Zaldico. mamatay na yung Yung head ng Appropriation Committee. Notice of disallowance. Opo. Kasi allowed eh. At yun nga, tinapiasan ng 70% ang budget ni Sara. Naipagtanggol niya yung sarili niya. Ayun. Ngayon, bakit ka magtatatanong ngayon? Ba't ka maglulundag? Ha? Dahil Hindi gagamitin. mo pa nga alam kung ano yung laman nito. Kasi alam mo, Sa paninira kay Sara. Wala namang label. Kaya ako ginanon ang pagtatanong para lang maipadama ko sa aking mga kasama. Mga kasama, parehang masyado tayong adelentado. Kaya nga, Atat ako'y na atat. nagpakababa na rin, sabi ko doon sa COA. Payuhan mo nga kami. Pati ako isama mo na ron. Opo. Payuhan mo. Baka kakampi na rin ang COA. Ayaw naman niya akong payuhan. Mga buhaya. Ay mukhang... ay, nako. Nung narinig ko nga yun ko na doon ako Naunawaan mo, di ba? ko yung- Yan ang sinasabi ko. Naunawaan ko eh. Oho. Sabi ko, ganun palang sitwasyon. Yun pala ang Kasi proseso. kung hindi kayo Yun ang nagsalita, estado. ang imahe dyan, Oo. merong katiwalian, merong yun nga, Parang sila- pinagtatakpan. na hindi sinasagot. Kasi
Kasi nga, meron ng notice eh. Paano kung halimbawa, humaba itong usapin na to? Halimbawa, nakaharap yung COA. Opo. Mr. COA Representative, Madam COA Representative, sino po ba sa amin dito sa kabuuan ng House of Representatives ang merong notice of disallowance? Eto. Lahat po, malamang. Lahat, malamang. Alam na po sa inyo, sir. Opo. 99% po meron kayong notice of disallowance. Lahat. Ano kaya? Paano ngayon? Ang katotohanan kong. So, See? nagtatanong ka tungkol sa disallowance na hindi pa sinasagot, samantalang ikaw ay meron din. Pati Makabayan Black po, meron 99%. yan. Merong Pati nakasulat Makabayan sa Black. Biblia. Mayroong Huwag mong notice of titingnan disallowance. kanyan. Yung muta nung kapatid mo. Ang tingnan mo ay nakahambalang sa sarili mong mata. Baka mas malaki pa yan yan. Oo, nakalagay pa ron eh. Totoo. Parang isang punong kahoy ang Punong kahoy ang muta. Ano ibig niya sabihin? Umalis ka dyan sa likod ng puno na yan. Kasi natatakpan ka eh. Hindi mo Sinlaki na nakikita ng kahoy yung ang muta. katwiran eh. Lumabas ka dyan para makita mo yung totoo. Medyo nababara yung paningin mo eh. Ayun. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mga punto ni Congressman Marcoleta? Post your comments below.